Paghanda naman sa dagsa ng pasahero sa mga paliparan ngayong holiday season at ang emergency simulation exercise ng CAAP, ating tatalakayin kasama si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Good afternoon, Sir Eric. Yes, good afternoon po mga Asik Weng and Asik Alberto. Sir, ilang pasahero po yung inaasahan ng CAAP ngayong Yuletide season? Inaasahan po ba natin na mas mataas na bilang kumpara sa mga nakaraang taon? Well, normally meron tayong mga at least 7 to 10% yearly ang increase ng surge ng travel ng ating mga kababayan during this holiday seasons. Last year po is around 895,000 yung nakuha naming data for 2 weeks yon yung Auckland biyahe ngayos Pasko namin. At ngayon expect natin about 980 million, about 980,000 o baka sumobra pa. Opo, sir, ano po yung mga pangunahing hakbang na ipinatutupad ng CAAP natin sa ngayon upang mapanatili ang maayos at ligtas na biyahe mula Pasko hanggang bagong taon? Unang-una standard procedure sa amin yung mga Auckland, Kaya yung ating mga airports, 44 CAAP run commercial airports ay hatin na alert na yan, meaning yung mga empleyado natin hindi pwede mag-leave at hindi pwede magbakasyon yan, Dapat nandun sila sa airport during the time na holiday season. Sir Eric, ano naman po yung mga serbisyo, pati na rin po yung mga security na makikita taasahan ngayon ng ating mga biyahero sa bawat palikaparan? Well, coordinated na po yung ating tinatawag na malasakit help desk. May isang lamesa dyan na sama-sama yung mga airport partners natin, yung Civil Aeronautic Board, PNP, OTS, at yung ating mga airline partners at empleyado ng CAAP, just in case na may pangangailangan doon sa issue ng flight yung ating mga pasahero, pwede silang pumunta ron sa isang table na ma-address yung kanilang concern. At meron din tayong backup na medical team o mga ambulances just in case kailangan. Opo, Sir Eric, sa pagdami po ng pasahero, paano pinapalakas naman ng CAAP yung seguridad po at emergency response? Meron po bang dagdag na security personnel at medical teams ngayong holiday season? Well, activated po yung ating mga medical team. Bawat airport po kasi may medical team ang CAAP at yung coordination natin sa PNP RC Group, sila ho yung nag-maintain ng peace and order dyan sa labas ng airport at yung ating pong OTS ang nasa loob ng pag-screening ng mga pasaherong pumapasok sa terminal. Sir Eric, kumusta naman po yung pakikipag-ugnay ng CAAP sa iba pang ahensya at airline operators para mapabilis yung check-in process at maiwasan yung haba ng pila? Pero may mga karamihan sa atin nag-online check-in, pagdating doon sa airport ay bag drop na lang. Paano po ito pinabibilis? Actually po, nangyayari yan sa malalaking airports lang. So, sa mga CAAP commercial airports po, medyo hindi yung nagiging malaking issue. Kung nabanggit nyo yan, nangyayari doon sa mga NAIA, Sibumactan. Diyan po nangyayari itong particular yung congestion na tinatawag. But na-address naman po nila yan. Sa ngayon po kasi itong mga tatlong airports na ito under PPP to kaya hindi po ang CAAP na nagmamanage sa mga airports na yan. Yes, Sir Eric, yung susunod na tanong, maraming mga pasahero ang gustong marinig ito dahil ayaw nating lahat ng delay. Ano po ba ang paalala na gustong bigyang diin ng CAAP para sa mga pasahero upang maiwasan yun na nga yung ma-delay sa airport, lalo na sa pagdala ng mga prohibited items? Unang-una dapat ang mga pasahero, especially ngayon, holiday rush, average at least mga 3 hours. Dapat nasa airport na kayo prior to departure dahil unang-una yung check-in. Sigurado naman tayo marami mga mag-check-in ngayon. At although marami naman, augmented naman yung ating personnel doon sa airlines, kaya lang inaabisuhan natin itong ating mga pasahero minsan doon sa final x-ray. Kung napansin nyo po, wala nang initial x-ray. Pinaalis na ho yan ang ating mahal na kalihim Secretary Banner Lopez para mabilis
yung pasok ng pasahero diretso sa check-in counter. Kaya lang, ang nangyayari ho sa final screening, yung mga hand-carried luggage, minsan nakikitaan ng mga illegal substance o mga bawal na pinagbabawal. Kaya doon tumatagal dahil nakapila yung, humahaba yung pila dahil siyempre pag nakita yung mga pinagbabawal na bagay sa isang bag, bubuksan mo na titingnan. Kaya kung po pwede sana, alam naman ang mga pasahero na kung ano yung mga bawal na dapat dalhin, sana wag na nila isama dahil makikita talaga yan doon sa final check-in. Pati yung mga 100 ml bottles na, no, kahit kalahati na lang siya, Oo. bawal pa rin siyang Bawal yun. ipasok. Tama ba? Tsaka Sir tama Eric? ba yun, Bawal sir? po ang liquid eh. Pati ho yung ating power bank. Ayun, may power limit bank. po yan. Oh, tsaka ano lang, no, siguro bago lang magtanong uli si Ase Kweng, dagdag ko lang kasi kakabiyahe ko nga lang lately. Kung meron ho tayong mga, tama ba Sir Eric, yung mga bakal yung sa sinturon o kaya yung mga relo natin, pwede naman nating tanggalin na habang nakapila, ilagay dun sa bag natin. Pwede na lang yung mga laptop yata, tsaka yung mga tablet na kailangan ilabas. Para pagdaan, ano yun kumbaga sabi nga nila hack, para pag nandun ka, mabilis ka lang. Kasi pag nakita na sa x-ray yun, hindi ka na pipigilan. Tama po ba yun, Sir Eric? Tama po yung sinabi niyo dahil yun ang common practice sa mga international airport para mabilis. Ano? Although, yung siyempre, yung kahit yung mga jacket, inaalis yan, lalagay sa container para mabilis at dire-diretso yung pasahero pag sa screening na. Sir, ano naman po yung contingency plan ng CAAP sakaling magkaroon ng biglaang flight disruptions tulad ng masamang panahon, technical issues o biglang pagdagsa ng pasahero? Well, sa ngayon po, kung napansin nyo, for the past few weeks, nagkaroon ng mga annunciation, in-announce yung mga delayed flights. Ano? Ang dahilan po niyan is inuunahan na ng mga airlines yung mga pasahero ma-advise na magkakaroon ng flight cancellation in advance dahil meron ng mga weather monitoring sila at malalaman nila na talaga hindi po pwede lumipad yung particular aircraft sa destination. Nagde-declare na sila ng cancellation or delayed flights para at least hindi na inconveniente yung ating mga pasahero doon sa airport. Opo. Sa ibang usapin naman po, ano po yung nag-udyok sa CAAP na paigtingin ang safety protocols at magsagawa ng full-scale simulation exercise ngayong taon, lalo na po sa gitna ng mga kamakailang aviation incidents? Well, yung SIMEX po, yung simulation exercise, ginagawa ko yan regularly. Hanggat maaari nga po lahat ng airports gagawin yan. Kaya lang priority natin yung mas maraming passenger doon sa mga particular na terminals. Sir Eric, paano po ba sinusukat nitong simulation exercise yung kahandaan ng iba't ibang response team sa senaryo tulad ng aircraft crash, sunog at mass casualty situations? Unang-una ho, katulad niya nabanggit yung airline crash, ang golden hour na tinatawag dyan is 90 seconds. Para ang mga pasahero makalabas ng aeroplano, kailangan within 90 seconds nakalabas na lahat dahil very dangerous after 90 seconds. Kaya yan, calculated po yan ang ating itong simulation exercise. In fact, nagkaroon muna tayo na tinatawag na tabletop exercise bago gawin itong full-scale simulation para at least makita natin talaga kung may improve pa yung mga past experience natin doon sa mga nasabing exercise. Ibig sabihin, importante ho pala yung pag yung mga flight attendant nagde-demonstrate sa harapan, hindi yun parang entertainment or decoration lang. Kailangan alam natin, di ba? Because the nearest exit might be behind you. Okay, sa unang full-scale simulation exercise ng Pagadian Airport, ano ang pinakamahalagang obserbasyon po ninyo, lalo na sa usapin ng coordination at communication ng responders? Well, yung bilis po ng response, sinusukat natin yan, So, yung coordination na tinatawag na coordination communications, doon sa mga participants, yung part track, yung LGUs natin, yung mga medical team, kinakailangan pare-pareho ang movement nila, very fluid yung action na tinatawag.
Sir Eric, ano man po yung mga pangunahing pagbabago o improvements na ipatutupad ninyo sa Pagadian Airport matapos makita yung resulta ng simulation exercise? Well, actually po, hindi lang sa Pagadian yan. Ano? Katatapos lang ng Davao International Airport, Butuan, Pagadian at Zamboanga. Templated na ho yan. Lahat yan kung saan man lugar ng mga airport, pare-pareho lang yung procedure. Sir, may mga bahagi po ba nung sa nakita nyo ng emergency response na kailangang i-improve, kailangang ayusin? Tulad po ng mga speed of response, communication flow, o yung iba pang protocols. Ano pong napansin nyo kung meron man ang needs improvement, sir? Well, siyempre po, depende roon sa insidenteng nangyari. Kung aeroplanong nasusunog or nag-slide or nagkaroon lang ng excursion na tinatawag, lumampas lang ng runway. So, iba-iba kong simulation na exercise ang ginagawa dyan. Ano? Katulad sa Pagadian, isang nasusunog na aeroplano ang ginamit nila. So, yung response time niyan, calculated talaga at sumusunod tayo sa ICAO mandate na tinatawag na procedure po yan. So sir, gano'n po ba kadalas ginagawa itong simulation exercise sa iba't ibang CAAP-managed airports? At least every year dapat isang airport mag-conduct ng ganyan. Pero nga ho, minsan sa kakulangan ng ating mga resources, minsan nagkakaroon lang ng table exercise yung maliliit na airport. Pero yung malalaki ho, talagang full scale yan dahil alam naman natin na maraming gumagamit yan sa mga paliparo na yan. Opo, sir, alam natin na high stress no ang ating mga environment sa airport, lalo na sa ganitong panahon na holiday season. Paano naman po ninyo pinapangalagaan yung mental preparedness at continuous training ng ating airport personnel upang masigurong hindi sila natataranta kapag totoong emergency na ang kaharap? Well, may mga offices po tayong in charge yan at nagpo-conduct po ng training yan, no? Para during that emergency situation, alam nila kung paano sila gagalaw at especially yung mga medical at yung firefighting team natin sa mga airports. So sir, meron po bang aasahan na susunod pang mga simulation exercise? Kung meron, saan po at kailan po ito? I-average pong natin na inuuna actually yung malalaking airports. Kaya yung mga nabanggit kong 5 kanina, hopefully itong mga Iloilo Airport kasi time and again naman po lahat, pati Bicol Airport, naka-schedule na po yan. Kaya lang hindi pwedeng sabay-sabay. Kailangan naka-schedule sila lahat para at least yung focus nandun talaga sa exercise. Ayun. Sir Eric, mensahe niyo na lang po panghuli sa ating mga kababayang uuwi at babalik ngayong Pasko. Makakaasaw kayong magiging conveniente at maganda yung paglalakbay, ano? Sumunod lang po tayo sa procedure na pinapatupad ng mga airlines at total may mga social media account ang airlines. Real-time po yan, mag-monitor po tayo para at least kung makikita natin status ng flight, kung weather baka makancel because minsan po yung bad weather, wala tayong talaga magagawa doon. Ano? Sana mag-monitor sila para hindi sila ma-inconveniente at hindi na sila pumunta ng airport kung talagang na-cancel the flights. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines.